Natapos na ni Kang Taesan ang subquest, isa namang portal ang bumukas sa loob ng workshop ni Hofran na nagulat sa agarang pagbabalik nito. Bumalik na si Kang at ang multo sa labyrinth dala ang ugat mula sa wasak na mundo, isang tagumpay matapos ang hamon na kanilang pinagdaanan. Sinalubong siya ng panday ng may pag-aalala samantalang si Kang ay tila walang pakialam sa mga hirap na naranasan sa pinanggalingang mundo. Nagtanong si Kang sa panday kung sapat na ang dinalang ugat dahil mukhang normal lang ito sa kanyang paningin. Hindi naman na ito ikinagulat ni Hofran dahil hindi naman ito taga-dong mundo si Kang. Pero mas nagulat siya sa bilis nito, kaya nagduda siya sa dalang item ng ating bida. Pinakita ni Kang Taesan ang ugat at sinabing tama ang nakuha niya, haphazard root, isang espesyal na ugat mula sa isang wasak na mundo. Walang silbi ito mag-isa pero maaaring tumubo kapag itinanim sa tamang lugar. Ganito ilarawan ng system ang nakuhang item ng ating bida. Simpleng paliwanag para sa isang delikadong pinagdaanan makuha lang ito. Makalipas ang ilang sandali ay may kinuha si Kang na espada mula sa kanyang inventaryo, isang sandata na kilala ng panday. Tinanong ni Kang kung pwede bang gamitin ang espadang iyon at kung pwedeng pagsamahin sa ugat. Ang multo pala ang nagbigay daan para makuha ni Kang ang espadang iyon, kaya pumayag ang panday na gawin ang gusto niya rito. Gayunpaman alam ni Hofran na mahalaga sa multo ang kabut sword kaya't humingi muna siya ng permiso dito. Hindi na ito magagamit ng multo kaya't ibinigay na niya ito kay Kang. Kaya't kahit anong gawin nila dito ay wala na siyang pakialam. Kinagulat ito ng legendary blacksmith dahil alam niya kung paanong pahalagahan ito ng multo noong nabubuhay pa siya. Pero mukhang ganito na talaga dahil meron na itong bagong may-ari. Si Kang Taesan na ang bagong may-ari ng kabut sword. Ramdam naman ni Kang ang koneksyon ng espada sa mundo ng multo. Ang lahat ng hirap at tagumpay na napagdaanan ng espada ay ngayon ay minana na niya. Natuwa si Kang sa narinig at sinabi sa panday na pagsamahin ang espada at ang ugat na mula sa nawasak na mundo. Ang kabut relic sword ay isang espada na pinagtibay ng dugo ng mga ninuno ng multo mula sa kanyang nawasak na mundo. Marami na itong kinuhang buhay at kapamilya ng multo. May stats ito na plus 20 sa attack power at tataas pa ito ng plus 10 attack power kapag isang royal family member ang kalaban mo. Pumayag na ang panday na gawin ang espada ayon na rin sa kagustuhan ng multo. Hindi pa rin makapaniwala pero wala na siyang magagawa kaya't kinuha na niya ang ugat mula kay Kang. Iniabot na rin ng ating bida ang kabut sword sa panday pero sinabi nito na hindi pa niya kailangan ang sandata ngayon. Pwede naman daw niyang puliduhin at pinuhin ang ugat para madali na lang itong makombine sa sandata ni Kang. Kaya naman pwede na munang kunin ni Kang ang espada para magamit niya pa ito sa pakikipaglaban. Sinabihan na lang siya ni Hofran na bumalik sa kanyang workshop pagkalipas ng 2 araw. Nang marinig ito ay agad nang umalis si Kang at ang multo para simulan ang pakikipaglaban. Sa ika-17 palapag ng labyrinth nakikipaglaban ang ating bida ngayon. Kanya nang natalo ang mga normal na monsters na nakalaban niya doon. Kaya ngayon ay kalaban na niya ang boss ng palapag na ito. Nakipagsabayan si Kang sa boss at nagtanggali sila gamit ang kani-kanilang sandata. Ang pangalan ng kalaban ni Kang na halimaw ay si Dullahan. Sa kanilang sagupan ay agad na ring lumabas ang pagkalamang ni Kang sa halos lahat ng aspeto dito. Madali niyang nadisarmahan si Dullahan at pagkatapos ay agad na niyang nag-api. Nakakuha si Kang ng ilang mga kagamitan sa palapag na ito. Ang Blood Dew. Earring na may dagdag na 10 puntos sa strength at agility at 5 puntos naman sa defensive power. Leather armor na kayang kumain ng mga patak ng lava. May kakayahan itong magbigay ng burn status sa kung sino mang aatake sa ating bida. May dagdag din itong 20 points sa defensive power. Sa kanilang pagbaba ay napag-usapan nila na mahina ang nakalaban na boss ni Kang. Natatawa naman ang multo dahil masyado lang talagang malakas si Kang. Agad na silang tumuloy sa sumunod na palapag. Sa loob ng 2 araw bago bumalik si Kang kay Hofran ay nais niyang magpalakas palalo. Gusto niyang sulitin ang pagkakataong ito para mas lalo pang maasa ang kakayahan niya. Sa ika-18 palapag ay nakalaban ng ating bida ang mga undead skeleton. Gaya ng ibang mga laban niya ay madali niya lang nag-api ang mga ito hanggang sa umabot siya sa boss ng palapag. Dito ay 2 ang nakaharap niyang boss pero hindi siya nahirapan sa mga ito. Madali niya lang natalo ang Skeleton Mage at Skeleton Knight.
Sa pagtungo niya sa ika-19 na palapag ay nakaharap niya ang mga undead skeleton pero sa pagkakataong ito ay isang lich ang nakaharap niyang boss. Mas malakas itong nakalaban niya pero nang kanya niya itong malapitan ay agad na rin niya itong nag-api. Sa kanyang pagkakatalo sa lich ay nag-level up na siya. Natutuwa pero tila natatakot na ang multo sa kayang gawin ni Kang. Hindi pa tapos ang 2 araw na paghihintay nila pero agad na niyang tinapos ang 3 palapag. Masaya siya at sa wakas ay nakamit na ni Kang Taesan ang nais niyang pagpapalakas. Ngayon ay level 42 na ang ating bida. Malayong-malayo na ang kanyang stats kumpara sa nakaraang buhay niya. Agad na muling inaya ni Kang ang multo na bumaba sa ika-20 palapag. Pero nagulat nila ang isang bagay sa pagbaybay patungo rito. Sa di kalayuan ay natanong nila ang isang bagay. Naglalabas ito ng isang maitim na aura. Muling nakatagpo ang ating bida ng altar ng isang deity. Naalala na ng multo kung ano ito. Ito ang altar ng deity ng mga demons, siya ang essence ng pagiging isang demon at tanging siya lamang ang namamahala sa lahat ng demon race. Ito ang Lucifer's altar. Ito ay altar na itinayo ng mga sumasampalataya sa kanya. Ang altar na ito ay nagsisilbing daan para makakonect ang sinuman kay Lucifer. Nagagawa ng deity ng mga demons na maglabas ng kanyang impluensya sa buong lugar na ito. Lumabas naman ang isang system window na nagsasabing nagkaroon ng discovery bonus si Kang. Nagawaran siya ng plus 3 points sa stats na intelligence at tumaas din ang kanyang mana points ng 10 puntos. Pagkalapit nila ay agad na tinanong ni Kang ang multo kung may alam ba ito kung anong klaseng pagsubok ang binibigay ni Lucifer. Pero maging ito ay walang alam sa kung anong test ito. Dahil hindi niya ito sinubukan noong nabubuhay pa siya. Nagbigay na lamang siya ng munting payo sa ating bida, sinabi niya na ang kailangan mong malaman ay ang pagsusulit na binibigay ng mga deity ay laging nababagay sa kanilang domain. Pagkatapos ay tinanong niya kay Kang kung ano sa tingin nito ang ibibigay sa kanya ng deity ng mga demons. Hindi naman sigurado si Kang sa kanyang isasagot kaya't tinanong niyang muli ang multo kung tanging mga tiga-demon clan lang ba ang binibigyan ng test ng deity ng mga demons. Sinabi naman ng multo na hindi ito pwede mangyari dahil nandirito siya sa labyrinth at lahat ng adventurer dito ay pwedeng sumubok sa mga pagsusulit ng mga deity. Gayunpaman, ang pagkakaalam niya ay mas mahirap na mga test ang binibigay nito sa hindi niya mga kaklan. Napaisip naman si Kang sa sinabing ito ng multo at mukhang alanganin siya sa pagkakataong ito. Umalis na, si Kang at sinabing babalik na lamang siya sa susunod. Tinanong naman siya ng multo kung saka na ba siya babalik kapag nakuha na niya ang sandatan niya na mas malakas. Hindi naman ito ang nasa isip ng ating bida pero pwede ring isa ito sa mga dahilan ng kanyang pag-atres. Pero ang pinakadahilan niya ay kulang pa ang kanyang nalalaman dito at tingin niya ay hindi pa siya handang harapin ang pagsusulit ng deity ng mga demons. Nilagpasan na ni Kang ang altar ng deity ng mga demons. Ito ang unang beses na pinalagpas niya ang ganitong pagkakataon. Nagpatuloy na siya sa kanyang pagtapos ng ika-20 palapag. Madali niyang natalo ang mga normal na monsters na naroon. Marahil siguro ay medyo may kaunting pagkainis sa kanyang parte dahil hindi niya nagawa ang hamon ng deity ng demons kaya't ibinuhos niya ang lahat ng kanyang frustration sa mga halimaw na nakaharap niya. Agad na siyang pumasok sa boss room at dito ay kanyang nakaharap ang Death Knight, isa itong halimaw na balot ng pulang kalasag at may kakaibang hugis na espada. Nagharap na ang kanilang mga sandata. Angat na angat naman ang lakas ni Kang kaya't ramdam niya ang ganang mga pag-atake ng kalaban niya. Kanya itong tinanong kung hanggang dito na lang ba ang kanyang makakaya. Hindi naman nagawang sumagot ng Death Knight sa nakakahiyang tanong na ito. Bukod naman sa lakas ay lamang na lamang din si Kang Taesan sa bilis kontra sa kalaban niya. Gamit ang advantage na ito ay madali niyang nalusutin ang depensa ng Death Knight. At gamit lamang ang ilang pag-atake ay kanya nang nag-api ang boss ng ika-20 palapag. Pinagpawisan naman ang multo sa pinakitang dominasyon ni Kang sa kalaban niya. Aniya ang kalabang ito ay hindi niya dapat ganito kadaling natalo. Naalala niya pa kung gaano siya kahirap sa kalabang ito noon. Dahil naman walang nakuhang magandang mga reward si Kang ay agad siyang nag-check ng kanyang mga stats. Nalaman niya na mukhang tama ang hinala niya. Alam naman ng multo kung ano itong ibig sabihin ng ating bida. Mukhang may secret boss na naman sa palapag na ito. Sa kanyang matinding pag-iisip ay bigla namang gumana ang kanyang passive skill na detection.
Dahil doon ay biglang may umusling block ng semento sa pader. Ito na ang susi papasok sa secret boss room. Kanya na itong pinindot at gaya nga ng hula niya ay tama ang kanyang hinala. Gumuho ang pader sa kanyang harapan at tumambad sa kanila ang isang daanan papunta sa isang kwarto. Ramdam ni Kang ang matinding presensyang bumabalot sa lugar na ito. Iniisip naman ng multo kung nasa level ba ng isang lord ang makakalaban ngayon ni Kang Taesan. Mula naman sa lagusang kanilang binuksan ay lumabas ang kanilang sunod na makakaharap. Dahan-dahan itong naglalakad patungo sa ating bida. Nakasuot ito ng itim na armor at may hawak na isang malaking espada. Maririnig mo ang bigat ng bakal na suot nito sa bawat paghakbang niya. Agad na puna ng kalabang ito ang presensya ng multo. Ang Death Knight Lord na si Valorant ay nagpakita na. Alam niyang ang multong ito ang kaluluwa ng warrior na madalas ikwento sa kanya ng Ogre Sage. Alam niya ang buong kwento ng multo kaya't kinaaawaan niya ito at tinuturing na mahina. Nagulat naman ang multo nang malamang pinagsisimisan na pala siya ng mga monsters nang di niya nalalaman. Wala naman ng balak sabihin pa ni Valorant ang pinag-usapan nila ng Ogre Sage sa multo. Dahil para sa kanilang magkatulad na nakabound sa lugar na ito, ang ganitong mga bagay ang natitira na lang nilang kalayaan. Napansin din ni Valorant ang malakas na presensya ng taong makakalaban niya. Alam niyang malakas ito at tanggap na niyang wala siyang laban at kapag-apag-asang manalo sa kalaban niyang ito. Gayunpaman ay buo ang loob niya at masayang makalaban ang tulad ni Kang. Inaya na niya ito sa kanyang silid para doon sila maglaban. Inilabas na ng ating bida ang kanyang dalawang espada at naghanda ng umatake. Sinabi ng halimaw na isa siyang magiting at kagalang-galang na knight kaya hinding-hindi siya tatakbo sa kahit anong laban. Halos 100 taon na siyang naghihintay na muling may makalaban kaya naman malaki ang pasasalamat niya kay Kang. Kaya naman hinamon na niya ang ating bida. Agad siyang sumugod papunta sa ating bida. Parang hindi siya nakasuot ng heavy armor sa bilis niyang kumilos. Madali niya lang ding naiwawasiwas ang kanyang napakalaking espada. Nagawa namang salagin ni Kang ang mabigat na pag-atakeng ito. Hindi naman nagpatalo si Kang at bumawi rin siya ng pag-atake. Gamit ang kanyang dalawang espada ay pinagsasabay niya ang opensa at depensa. Ramdam niya ang angking lakas ni Valorant, tingin niya ay nasa 25 pataas na ang kakayahan nito kung floor ng labyrinth ang pag-uusapan. Hindi ito basta matatalo ng mga ordinaryong player lamang. Nagawa namang magpatama ng isang malakas na sipa sa sikmura si Valorant. Hindi naman ito nakabawa sa buhay ni Kang dahil nag-activate ang kanyang attack nullification skill. Gayunpaman ay napa-address pa rin siya dahil sa puwersa nito. Nagulat naman si Valorant sa skill ni Kang pero hindi ito basta nagpatinag dito. Agad siyang tumalon papunta kay Kang ngunit isa lamang pala itong feint. Napasalag si Kang dahil dito pero di niya inaasahan na ang sahig pala ang pakay ni Valorant. Itinusok ni Valorant ang kanyang malaking sandata sa sahig na siyang dahilan para magkabiyak-biyak ito. Gamit naman ang kanyang malaking espada ay inihagis niya ang mga piraso ng sahig papunt kay Kang. Inaamin ni Kang na mahirap basahin ang galaw ni Valorant. Halatang isa na talaga itong veterano sa pakikipaglaban. Gayunpaman ay mas mabilis pa rin siya dito kaya't magagamit pa rin niya itong advantage niya. Nagsimula na siyang mag-counter, gamit ang mga lumilipad na piraso ng sahig ay ginawa niya itong taungtungan upang madaling makalapit sa kalaban niyang Death Knight. Sa kanyang ginawang pag-atake na ito ay nakadamage siya rito. Nagawa niyang wasakin ang kaliwang bahagi ng armor ni Valorant. Nagulat naman ito sa mabilis na pag-atake ng ating bida. Sinabi ni Kang dito na tunay nga siyang malakas na mandirigma at siguradong walang laban sa kanya ang mga ordinaryong adventurers, pero iba siya dahil hindi siya katulad ng mga unang nakalaban niya. Mas lalo pang ibinaon ni Kang ang kanyang mga sandata para tuluyang matusok ang balikat ni Valorant. Habang nakahanda naman ang kanyang mga paa para salagin at pigilan ang kamay nitong may hawak na espada. Hindi naman inaasahan ni Kang ang mga sumunod na mga nangyari. Hirap talaga siyang basahin ang galaw ng kalaban niya. Gamit ang isang kamay nito ay nagpakawala siya ng isang matinding uppercut na siyang tumama sa mukha ni Kang. Sa lakas nito ay nabunot ang pagkakatusok ng mga espada ni Kang. Gumana naman ang kanyang sunod na nullification attack kaya't nagawa niya kaagad makabawi ng isang matinding counter kay Valorant. Gamit ang kanyang dalawang espada ay nagawa niyang pabagsakin si Valorant sa sahig.
Sa lakas ng kanyang pag-atake ay lumikha ito ng mga bitek sa sahig. Napansin naman ng multo na tila iba makipaglaban si Kang Taesan ngayon. Kaya naman tinanong niya ito kung bakit hindi niya ginagawa ang madalas niyang combo gaya ng paggamit ng mga magic skills at positive buffs. Mukhang ginagawa ito ni Kang para bigyan ng dangal ang kalaban niya ngayon. Gusto niyang talunin ito sa pamamagitan lamang ng kanyang swordsmanship. Sa lakas naman ng ginawang pag-atake ni Kang ay nagawa niyang sirain ang helmet ng kalaban niya. Dahilan para malantad ang ilang bahagi ng mukha nito. Tumambad sa ating bida na isa lang din palang normal na tao ang kalaban niya. Muli nang sumugod si Valorant kay Kang Taesan. Nagpapasalamat ito dahil nabigyan siya nito ng isang patas na laban. Hindi siya makapaniwala na tatagal ng ganito ang ligayang kanyang nararamdaman. Sulit na sulit ang paghihintay niya ng 100 taon para sa labang ito. Nagawa namang ilagan ni Kang ang pag-atake ni Valorant. Kasabay nito ay tumuntong siya sa malaking espada nito. At mula doon ay nagsimula siyang sumugod. Puno siya ng determinasyong tapusin ang kalaban niya. Pero nang Saye makalapit ay bahagya siyang nagulat. Nakita niya ang maligayang mukha ni Valorant. Umiiyak ito sa tuwa habang nagpapasalamat sa kanya.